ang ating PNP ay mayroong silang utos, kumbaga, na sila po ay of course makasiguro na ang crime statistics ay bababa. Take note, hindi sinabi na ang crime ang bababa. Crime statistics po ang pinabababa nila. Take note, crime statistics ang pinabababa, hindi po basta yung krimen. So, di ba dapat pag mababa ang krimen, mababa din ang crime statistics. Unfortunately, base dun sa impormasyon na nakuha natin sa ilang mga kaibigan natin na nasa PNP, ang sinasabi nila ay ganito po. Pag ang krimen ay halimbawa, bagansya, ililista nila o ire-report nila na illegal gambling. Sa gayon, bababa yung crime statistics while at the same time, napagbibintangan nila ang dating administrasyon dahil daw nagpapasok ng pogo na tuto mag-gamble ang taong bayan. So tumataas ang crime statistics pagdating sa gambling and illegal gambling, pero yung totoo niyan ay mataas talaga ang crime statistics for other what we call index crimes. So actually, tumataas at ramdam naman natin na tumataas ang crime statistics dito, pero para medyo absuelto yung administrasyon, ang utos ay hindi i-report yung mga index crimes and instead i-report po ang illegal gambling o itatago nila sa illegal gambling. Kahit daw po yung mga nahuhuli sa droga ay nire-report na illegal gambling. So, but today's topic is about crime statistics and other fairy tales. We're not going to be dealing with the whole gamut of crime statistics from the PNP, but we are going to talk about a certain practice that they're doing nowadays. Slightly light lang yung ating topic ngayon, but we have heard from from several of the police officers and rank and file kung anong nangyayari sa PNP ngayon. So, katulad ng dati natin binanggit, ang ating PNP ay mayroong silang utos, kumbaga, na sila po ay of course makasiguro na ang crime statistics ay bababa. Take note, hindi sinabi na ang crime ang bababa. Crime statistics po ang pinabababa nila. Apparently, and I have been checking on this for about a month already kung totoo ito, no? So there's a memo, seems to be a secret. There are two things that are happening actually. Mayroong certain allowances that are not being released. Two kinds. I lost my but there are two kinds of allowances that are not being released. And why is that? It's to balance the budget. So ito ay mga performance benefits na na dalawa, mostly for the rank and file that are not being released. Ang tanong, bakit? Well, no wonder na ang ating mga policemen and officers are not very happy with the current administration. Not only that, they're not very happy with the leadership in the PNP. Usually naman kasi pag naging chief PNP ka na, hari-harian ka na dyan, and you don't really care what the rank and file think about you anymore, but you do care about yung mga nag-uutos sa'yo. So you're talking about higher headquarters or you're talking about Malacanang. So yun na lang po ang, kumbaga, siniserve at yung opinion po ng liderato na nakaupo, yun po ang nagmamatter sa liderato ng PNP. And so pag sinabing magtipid kayo, kasi hindi kayo marirelease ng additional na budget, for the benefits that you promised to that are promised and are already subject of memoranda and have been given out for over the several years now, mag-isip-isip na sana sila. So ulitin ko, there are two major benefits na hindi po inire-release and hindi na daw po i-release for this month. And these are performance-related benefits. Right? Cash po yan na binibigay. And so siguro, para bumalanse yung budget, para makasiguro na mayroong maibibigay para sa ayuda, sila po ay isa doon sa mga nag-contract, tinatawag natin na lumiit ang budget. Now remember po, last year pa natin sinasabi ito. Dahil ang laki ng nilaan nila para sa ayuda, officially 800 billion for 2024, it has to come from somewhere. Finite yung amount of taxes that we can collect each year without having to raise additional taxes. So kung may mapapansin kayo, ang DOF po seems to be coming up with tax after tax after tax or looking for new sectors na itatax nila. Of course, the one we remember the most ay yung pag-open ng taxation to those who earn their money online. This, of course, is the most rational. Kumbaga, reasonable ito. Basta may income, dapat may tax. Ang requirement lang ay dapat umaabot to a certain amount per year. So it's about 250,000, which is not yet taxable. Beyond that, subject to income tax ka na. Pero yung sinasabi nga nila that they are now going to try to ensure na ang those who earn their money online should be subject to tax. Para sa akin, okay, but subject to reasonability. Reasonable means that
you will also observe the cut-offs. So kung ang cut-off dun sa regular, kumbaga, brick and mortar na offices and shops, then and they're subject to taxation above 250,000 pesos a year, then the same will apply also to those who earn income from online. Okay? So dapat nire-report na rin po yan. We should make certain na pag nag-file tayo ng income tax, it includes the income that we earn online. So yes, vloggers will be paying taxes on anything that you send us that's monetary through the platforms and so on. Okay? Pero, yun na nga, meron na po silang mga panibagong naisip na taxations, di ba? Double check ko lang. New taxes. Yan. Aba, in January, the EOPT Act was passed, which introduces various measures to facilitate tax compliance, including the following income tax, business tax, value-added tax measures. Nagbago na yung mga classifications of taxpayers, micro, small, medium, and large, with special concessions for micro and small taxpayers. Maximum of 2 pages for income tax returns and reduced penalties. Ibig sabihin, mas maikli na yung pag-fill up ng form pagdating dun sa micro taxpayers. Now, what constitutes micro taxpayers? We have to see again. But it should be it should be above 250,000 per year, but less a certain amount. Electronic or manual filing of returns and payment of taxes to the BIR or to any authorized agency bank. Okay, alam na natin yan. Removal of the requirement that tax be deducted or withheld from income payments and remitted to the BIR. So, ngayon, tayo na po ang dapat nag-declare ng ating sariling income. Ang sinasabi nila is hindi na automatic withholding. And so on. So, ang dami nilang mga bagong rules na naman. The problem kasi with this law is that upon effectivity, it caused, again, a lot of confusion so that by April 15, nagkagulo-gulo na naman sa BIR. So, among others, that was the new tax-related measure. RA 11967, ease of paying taxes. Yun po yung EOPT, no? Yun po yung major change. But before that, yun na nga, they started to implement yung pag-open up nitong They're also including more industries that will be paying VAT. Okay, next. However, since finite yung pag-earn natin, ng pag-earn ng ating gobyerno through taxes, then they have to come up with new ways to rob Peter to pay Paul. It's the saying, di ba? Yung sinasabi nila, we'll have to rob Peter to pay Paul. So in this case, in order to satisfy the government's need for more revenue, expect more tax or revenue bills to be filed and to be passed in the coming year. Bakit? Tinutuloy pa rin po kasi yung polisiya tungkol sa ayuda. So napansin po natin, itong agawan base dun sa Senado, nag-threaten ang Senado, tanggalin na po ang AKAP, but as we found out today, balik na rin pa po ang AKAP at tahimik na ang ating Senado. Bakit? Nabigyan din po sila ng ilang 20 plus billion in order to be distributed among senators who will in turn distribute it to their constituents. Kakaloka. Sila nga po dyan, by the way, sa Senado din po natin narinig na ang katanungan is, tama ba na ang mga legislators ay nagdi-distribute ng tinatawag na ayuda, since that is primarily an executive function na ginagampanan po ng DSWD. Gandang gabi para dun sa mga bagong dating. Sabi ni Guillermo Raimundo, sana po gamitin nila ng tama ang taxes. Dapat priority ng pera na yan, healthcare, education, at sa malnutrition ng mga bata na hirap sa pang-araw-araw. Dapat mga public schools, ang mga nauuna dyan sa malnutrition. Wait, kailangan pang ayusin yung how the public schools will figure in malnutrition. Ang nutrition po ay nasa domain po, o ang may jurisdiction over that ay yung National Nutrition Council who works with the Department of Health. Ang isa sa kanilang mga target beneficiaries, of course, are yung mga 4Ps natin. So sila po ay nagpo-provide ng mga recipes at nagtuturo dapat sa mga 4Ps, sa mga communities, kung ano ang healthy eating na hindi naman mahal. This should be an active activity. Pero as of, well, I have to double check kung nag-update na po ang National Nutrition Council ng kanilang mga activities tungkol dito. Bakit concerned tayo dito? Malnutrition targets, of course, the earliest, where the brain development happens. Malnutrition is a concern for those of our citizens who are most vulnerable to this. This is at the time when their brains are developing. Ibig sabihin, mga bata
So, umpisa pa lang pag sila po ay nasa sinapupunan, nasa pinagbubundis pa lang ng kanilang mga ina, tinuturuan yung mga ina kung ano ang mga kailangan nilang kinakain at how to prepare them, kung paano lulutuin ang mga ito. Gayunpaman, pagkatapos, pati po tinututukan ang mga early years, including the encouragement of breastfeeding. Alam niyo po ba na may breastfeeding law tayo, which includes yung pagbabawal ng pagbibigay ng gatas, infant formula sa mga disaster victims pagka ang parent or mother ay lactating. Okay. Kung nag-breastfeed ang mother, bawal pong binibigyan sila ng libre o libreng samples ng infant formula kasi nakakapigil ito ng breastfeeding. Okay. Unfortunately, hindi pa po, kumbaga, efficient ang ating National Nutrition Council, which is primarily kasi policy making sila. Sinong magtutupad ng mga yan? It should be the LGUs, the Department of Health, at saka ang DSWD. Next. Sabi ni April Joy Reloswe, what's your phone? Kasi napaka-clear at fresh ninyo. Apple po. Hindi po yung filter. Nakamook up ako ngayon. Kaya mukhang fresh. Galing tayo sa Thanksgiving. Pero tama, ito sinasabi ni Ma'am Marites. Pinapatay na tayo sa taxes, well, das naman ang kapal ng mga your honors, ayuda nation talaga. Yes. So, imbis na tinututukan nila ang mga bagay like yung kagutuman at nutrition para sa ating mga mamamayan, mas gusto pa nila magbigay ng ayuda. Kailangan ng taong bayan, of course, they need a leg up. Of course, may mga 4Ps tayo na nangangailangan. Ngunit hindi parating handout ang kailangan nila. Kailangan nila halimbawa ng kaalaman. Paano nila papakainin ang kanilang mga anak? Paano sila magbabudget? Yung mga ganito po ay bihirang natuturo sa school. So kung hindi yan naturo o hindi nakapag-aral ang mga ina o yung mga mothers, then kailangan punuin natin yung impormasyon na yon. Hindi po yan masasagot ng pamimigay lamang ng ayuda. Kasi ang pangangailangan ng ating mga mamamayan, impormasyon, training, mga tulong dito sa larangan ng kagutuman. Maaari din po ang mga urban gardening. Turuan kung paano makakapagtanim kahit ng munting gulay doon sa windowsill lang. O kaya doon sa mga to make use of yung mga public empty spaces. Wag lang po naman yung masyadong nabubugahan ng carbon monoxide. Muli, na-highlight po ng AKAP ang polisiya o ang practice ng administrasyon na ito na gawin yung pinaka-mababaw na so-called tulong. Pero ang tulong na ito, hindi naman po ang mamamayan, kung hindi sila. Tinuturuan nila ng mendicancy, mag-rely sa handout, imbis na turuan sila kung paano magsusurvive using these skills. So itong mga life skills, matuto mag-identify kung ano yung nutritious na pagkain, na mura lang, na kayang bilhin, how to prepare it, and so on. Kailangan ng trabaho. Kailangan ng mga pagkakataon na makapag-aral ng sa gayon, may mas nagiging creative, mas magaling mag-isip, at makakahanap ng trabaho yung ating mga mamamayan. Unfortunately, yun nga, masyado pong nakatutok ang ating kongreso doon sa mga handouts through the ayuda system. Balik tayo doon sa other fairy tales natin. Pangalawa, sa PNP, okay, aside from may dalawang major benefits na wini-withhold sila, hindi nila ibibigay for this year at sa Pasko, ay ang pangingialam sa crime statistics. Kaya nang sinabi natin, ang utos ay pababain ang crime statistics. Take note, crime statistics ang pinabababa, hindi po basta yung krimen. So, di ba dapat pag mababa ang krimen, mababa din ang crime statistics. Unfortunately, base dun sa impormasyon na nakuha natin, sa ilang mga kaibigan natin na nasa PNP, ang sinasabi nila ay ganito po. Pag ang krimen ay halimbawa, bagansya, ililista nila o ire-report nila na illegal gambling. Sa gayon, bababa yung crime statistics while at the same time, napagbibintangan nila ang dating administrasyon dahil daw nagpapasok ng pogo na tuto mag-gamble ang taong bayan. So tumataas ang crime statistics pagdating sa gambling and illegal gambling, pero yung totoo niyan ay mataas talaga ang crime statistics for other what we call index crimes. Ano yung mga index crimes? Unaliving, pag-abuso at pag-aar sa pag-aar, okay? Hold up, robberies, thefts, yung mga akyat bahay, yan po ay yung mga index crimes. So actually, tumataas at ramdam naman natin na tumataas ang crime statistics dito, pero para medyo absuelto yung administrasyon, ang utos ay hindi i-report yung mga index crimes and instead i-report po ang illegal gambling o itatago nila sa illegal gambling. Kahit daw po yung mga nahuhuli sa droga ay nire-report na illegal gambling.
So, sabi ni Maxi Soriano, at least wala nang patayan dahil sa drugs. Like Duterte, maraming namatay dahil sa drugs. Sir, that's not true. Kasi marami pa rin yung mga na-unalive dahil sa droga. Pero yung mga na-unalive ay yung mga biktima ng krimen na ito. Either yung user o yung hinold up nila para makakuha sila ng pera para bumili ng droga. Hindi na lang po sila na-unalive dahil sa bala, sila na po ang nag-unalive sa sarili nila at nagbibiktima ng ibang mga tao resulta ng kanilang addiction. So, nagbago lang po yung crime statistics, sir. Hindi po mas mataas ang crime statistics under Duterte kasi nga katulad ng sinasabi natin, they are gaming the system. Ibig sabihin, nire-report, hindi po totoo. Marami po sa kanila na kahit nire-report nila yung tama na pagsasabihan, i-report nila lang po yan as illegal gambling. So, bagansya, robbery hold-up, droga, yung mga yan, ay nare-report po bilang illegal gambling. At dahil mababa po ang penalty dyan, kadalasan fine na 1,000 pesos, 2,000 pesos, ganyan, o kaya kulong lang ng isang buwan, yung kriminal ay bumabalik kaagad sa kalye para maghasik uli ng lagim. Sabi ni Johan's husband, nakita ko yung photo mo with VP Inday. Ang ganda ni VP, halos walang mock-up yan. Dominic says, may legal na hakbang na ba na nagagawa laban sa mga questionable mga corruption and abuse of power? May Anti-Graft and Corrupt Practices Act, may malfeasance, misfeasance, non-feasance, mayroong plunder na batas. So meron pong mga batas. Pero kung ang tinatanong ninyo ay legal na hakbang, kailangan po i-enforce yung mga batas na yon. Ngayon, hindi naman po yata nagkukulang ang ating ombudsman at ang Sandigan Bayan, tuloy-tuloy naman po ang pag-iimbestiga sa mga krimen na ganito. Yun nga lang, may certain class of people na parang exempt. Hindi natin sinasabi na sa ombudsman yung problema. I think the problem lies in the big office na parang sila yung naghahari-harian, parang exempt. Fleur de Lis says, overused term for 24. Sambayan ng Pilipino, ginagamit ng mga politiko pero hindi malinaw kung sinong tinutukoy nila. Like sa Congress daw, sinasabi nilang galit ang sambayan ng Pilipino kay VP, pero sino daw ang galit? Totoo yan. So yun nga po, it's part of the mis- and disinformation being conducted by the administration. Diba? Nag-umpisa yan, patwal-twal lang. Nag-umpisa yan sa pag-hire ng mga toll farms. Kaya nga gusto kong tanungin kung hindi ba nahihirinan yung mga kongresista na nagpo-propose ng anti-toll farm law. Samantalang pag tinignan niyo po yung comment sections ng kanilang mga social media, mapapakamot ulo ka na lang. Toll farm pa lang bawal, Sabi ni Lindsay, sobra na ang crime. Just earlier today, first time in my life na nakakita ko ng police chase kasama mga anak kong maliliit. Hindi na talaga safe these days. Hindi ko rin po mapagbibintangan ang ordinaryong mamamayan kung ang pakiramdam katulad niyo po, Ma'am Lynn, na hindi na po rin po tayo safe. Hindi tayo safe maglakad sa kalye, hindi tayo safe sa gabi. Ay. Sabi ni Eugenio Rosario, 89. We got live one, guys. Okay. Sabi niya, ingot ka, iha. Okay. So, maraming salamat po. I think that is a compliment because an ingot is a weight in gold. So, if you're comparing me to a little gold bar, thank you very much. Lolian. Hindi siya lang marunong mag-spell. So, the people, ladies and gentlemen, people of the Philippines, remember this. Spelling is important because if you're at all and you make a mistake in your spelling, you will turn inggit into ingot. And ingot is, if you call me an ingot, and I know what that means, unfortunately for you, it's a measure of gold, right? Tiny little gold bar. Ingot. Well, not bar, no? Ingot. Sa Chinese nga tiles, but ganun po. Yung pre-colonial gold natin, may mga ingots doon sa mga burial jars. So, remember, boys and girls, spelling is important. Sabi ni Madara, akala ko malakas lang yung chairman sa amin. Yung pala utos yan, attorney sa amin po, droga ang nakuha sa kanila. Ang ikinaso daw, illegal gambling para daw yung barangay drug-free. O, ayan na. Ang dami nang maglalabasan na kwento na ganyan. Akala ko, kami pa lang ang nakakadinig. Tataka ako, grabe, may mga naho-hold up. Pagkatapos, pagkalabas ng wala pong hold up last month. Maraming illegal gambling. Nakakalok. Sinong niloloko nila? Oo nga pala, tayo. Sabi ni Taurus, si PACQ, kahit isang wanted person lang, pero pinadalhan ng libu-libong pulis at nilagyan pa ng 10 million pesos na reward. Yung kinidnap na foreigner, mga kriminal ang involved lang, pero walang effort ang ginawa ng gobyerno. Parang dead ma, di ba? Diyos ko. And unfortunately, di ba, ang lumalabas na balita ay hindi maganda tungkol sa nangyari sa kanya.
So, bukod pa dyan, of course, so ngayon daw po, ay, ang dami ng illegal gambling sa Pilipinas. Anong gagawin nila? Blame the Pogos. When you blame the Pogos, you will blame the Dutertes. O, ay, ang galing, di ba? Style nyo, two birds with one stone. Sabi ni Michael Camondong Narvasa, sa panahon ngayon, mga kriminal, adik na uli ang kinatatakutan. Di tulad noon na nasipagtago at tumaba ang mga durugista. Oo nga, di ba? They should be thankful. Nakakain na sila. At hindi na sila nagnanakaw. Kasi pag, di ba yun yung tinatawag natin na ancillary crimes or ano. Kasi hindi lang po yung droga yung nagiging krimen. O hindi ka man mahuli sa possession, hindi ka man nahuli sa sa use, hindi ka man nahuli dun sa selling o transporting or possession of drug paraphernalia or conspiracy with government officials to traffic, etc. Kung ikaw ay addict, ay gagawa ka ng paraan para makuha mo yung addiction mo. And una nilang ninanakawan pamilya. Ito po ay paulit-ulit na kwento ng mga pamilya na nag-survive na mayroon silang kapamilya na nalulong sa droga. Nanakawan sila, mangangako magbabago, anong mangyayari. Palala ng palala ang sitwasyon. They get in trouble in school, they get in trouble at home. After that, hindi na interesado in anything except looking for the next hit. Pagka naubos na, nanakawan na niya yung pamilya niya, ayaw na ng pamilya sa kanyang indahin, tinatago na ang pera, lalabas yan para mag-commit ng krimen. Maswerte kung ang krimen ay hindi nakakasakit ng ibang tao, pero inevitably ganun nga po ang nangyayari. By gaming the crime statistics, pag sinisinungalingan nila tayo tungkol sa tunay na crime statistics na nasa labas dyan, sa tunay na mga pangyayari sa kalye, niloloko nila tayo, niloloko nila sarili nila, and they're distorting the reality. Pag dinistort mo ng ganyan, walang tamang batas na nagagawa, hindi nabibigyan ng tamang pansin yung law enforcers natin, hindi nabibigyan ng tamang direktiba at tuloy-tuloy pa rin na hindi magiging safe ang ordinaryong mamamayan. Palibhasa, ang mga namamayan pag sa gobyerno ay nasa maraming security. Take note kung sino yung mga tinanggalan ng security, ha? Okay? Lahat ng mga Duterte related, yun ang inuna nila pagkatapos kinodas na nila sa lahat. Pero government officials, entitled sila to between 3 and 6 na security from PSPG. And they're entitled to more kapag mataas po ang threat level sa kanila. Bukod pa dyan, nakaupo sila, nakakagamit sila. Let's say wala silang sasakyan, gagamitin nila yung official vehicle ng gobyerno. Bayad pa ng gobyerno yan. So safe na safe sila. Di sila mahuhold up sa jeep katulad ng ibang mga kakilala natin. Bukod pa dyan, nasa gated subdivision sila. Very safe po. Keber kung tumaas ang crime statistics. Keber kung daganap ang nakawan, ang pag-unalive, ang mga mga use na sa mga tao. Index crimes po, yun na nga lang ang binabantayan natin. Hindi na nga nababantayan yung mga white-collar crimes, yung mga corruption, ganyan. Naku, sino po? Kaya hindi ko rin ma-blame pag sinasabi nila na kawawa ang mahihirap kapag hindi fair ang sistema ng hustisya, di ba? Kailangan justice. Kasi hindi naman sila gobyerno, di naman mayaman. It isn't about the lawyer, but it's about the fact na hindi na nga nila pinoprosecute yung mga krimen na dapat binabantayan tulad ng korupsyon, na lahat po tayo ay apektado. Sabi ni Rising Tiger, ingot, maraming nawala sa atin yan. 24.9 tons of ingots. Hindi na po ingots ngayon, bars na po ngayon. Ingots sa sinaunang panahon. So, sabi ni John Mark, experience namin, sa amin, pinasok gate sa bahay namin, kinuha ang motor. Pero iba ang report na nilagay ng police blotter. Ngayon ko lang naisip, makaganon, para hindi tumaas ang carnapping sa area. Ayun na nga po yun. Yan ang sinasabi natin. Nililin lang tayo. Di ba? Aside from the other lies, fairy tales pala ang tawag natin ngayon. Halimbawa, yung isang fairy tale nila, di ba, may Wicked Witch. Hindi nila sinasabi kung saan nakatira, sabi na Wicked Witch of the South. Tingin ko may Wicked Witch, pero doon nakatira sa tabing ilog. Sabi ni Sammy, may laban po ba ang normal sa abnormal? Pag kasuhan ako, paki-specify po. Kasi pagka walang capability to understand, means walang criminal intent. Therefore, walang crime. Ang magkakaroon na kaso ay negligence doon sa parents. Oh my gosh! Sabi ni Madara, yung minartilyo na mag-ina ng isang adik, halos hindi pinag-usapan, pinagtatakpan nila ang totoong nangyayari sa bansa para lang magmukhang safe ang Pinas. Yung vlogger na kanok na dinukot at inunalive. O ayan.
Talagang ingot na naging word ninyo para sa ginto. Ano? Tingnan ko yung yung okay, next. Sabi ni Eggy, I have no idea why our representatives who are mostly millionaires or billionaires can claim that they represent the poorest of the poor. Change is indeed terrifying, especially for those in power. That's why it's important, number one, to fix the party list system, as well as the party system in general. Bakit? Eh di sana may 60 tayo na tunay na marginalized na kongresista dyan. Kung hindi sila maakit to the dark side, then there will be that many, at least congressmen who are speaking for us. Sad. JPQ says, anong opinion mo sa PhilHealth ngayon? Medyo napaka-generic naman po ng statement. Opinion ko sa PhilHealth. Aba, ano ba to? Ang bagong simbolo po ng PhilHealth, baka. Yung ginagatasan, yun. Ganun na po ang impression ko sa PhilHealth ngayon. I mean, it's not like as if hindi pa ginagawa dati, pero ngayon talaga harap-harapan sa atin, hindi na nila tinatago. Sabi ni Blunt and Tactless, the government is full of ingots. Grabe ka. Ako yung nasaktan. Yan, sabi ni Darrell. Tapos, nire-report ng DILG na mas mababa ang crime rate under BBM. Pati pala yung data ng crime reports dinadaya. Diba? In other words, binubudol pa rin tayo hanggang ngayon. So, alam niyo ba nasasaktan sila sa word na budol? Tuloy pa rin natin gamitin yan. Talaga ako, pag nakuha ko yung mga impormasyon, ay, nasasaktan kayo sa ganito, lalo kong gagawin. Ganyan tayo kasutil, guys. Sabi ni Sphinx, maraming milking cow ng offices sa government. Opo, tinatanong lang naman niya yung impression ko over this particular one. Pero wag po kayong mag-alala. Sabi ni Oxygen, milking cow po yung right term. Darling, when it's a joke, you don't have to explain. Sorry po. Ask ko lang po, bakit po parang yung salita ni my VP, Sara, na parang may posibilidad na makulong. Salita ni MY. Sino si MY? My VP. Ano? Ito. Sabi ni Sampaguita, aba talaga, sabi niya, Mayor John Dalipe from Zamboanga City, very big leader. Ay talaga? Chikahan niyo kami niyan. Ask ko lang, sabi ni Jenny din, lahat po, kahit saan, binubudol po tayo ng legal. O, hindi legal yung pagbubudol na yan. Yung pandaraya sa crime statistics, those are lies. And that's still, that's a lie. Kumbaga, and you're making official documents lie for you. At the very least, that's an administrative case. Ang problema, sinong pupuntahin natin? Ayokong kasuhan yung ordinaryong rank and file ng mga pulis. Kasi yun ang i-blame ng mga nasa taas. That's how they get away with it. Pag nahuli mo na yung mga opisyales, lalo na dyan in the stratosphere, sasabihin nila, ay, kasalanan ng rank and file. Sila yung masisisante, sila yung makukulong. Parati na lang sila. Kaya hindi ka magtataka kung bakit nagiging undisciplined, nagiging madali silang maakit to the dark side yung mga rank and file na police officers natin. It's because they're officials, they don't have their backs. Laglag sila, lalo-lalo na pag nagsi-CYA. CYA means cover your rear end. So, yung mga opisyales nila. Sabi ni Ma'am Eden, ang weird i-combining word na budol and legal. O nga naman. Goddess Mary says, is it the same po sa tatay niya about Jabi the massacre na sinupress nila? The DNA is evident. Pwede. Parang budol is in the DNA. Ganun ba? Ano ba tumatawid din po Tignan mo, dun sa yung nagsabi na, pag sinabi ko na bibigyan natin ng 350 per day na, subsistence allowance, ano bang tawag dun sa allowance na binibigay nila sa military? Uy, kala mo pera niya, di ba? Gagawin ko, sabi niya. May video na umiikot na O yan, lalabas na yan. O magkano yan? 10,000 plus. Bravo! 10,000 plus para sa ating mga sundalo. Saan niyo po kukunin yan? Diba? Ayan, binawasan niyo ng subsistence allowance ang PNP. 2 allowances yung binawas niyo sa PNP. Tapos unofficial pa yan, ha? Deadma lang. Basta hindi na lang nila ibibigay. Pero as far as everybody's concerned, at pag niliquidate yan, nabigay na lahat yan. Niloloko niyo lang po kami. At ito yung nakakainis. Hindi na nga tayo masyadong nagugulat. Kumbaga, sanay na tayo. Yung galit natin, another one bites the dust, kumbaga. Our country is in a kleptocracy, sabi ni Oxygen. And a kakistocracy at the same time, led by the dumbest. Margot Marcos says,
Malapit po dito, bahay ng Wicked Witch sa tabing ilog. Taga saan po kayo? Ay, wag na. Happy Rising Tiger. At dito lang sa Karkar City, Cebu, just 2 hours ago, meron na namang in-unalive. Puro unaliving ang uso ngayon. Eh, syempre, laganap na naman ng illegal na droga. Ancillary crimes, remember? Sabi ni Francis, we truly are in a feudal system in the guise of democratic processes or framework. Totoo naman yan. Sabi ni Michelle, ang Wicked Witch, andyan sa Congress, convicted child abuser. Like the story of Hansel and Gretel. Grabe, ang galing ha. After all, the title of tonight's discussion is Crime Statistics and Other Fairy Tales. Tama si ma'am, galing. 10 stars. Leonor Yap says, good evening, watching from Japan. Thank you for educating us always in terms of law. Sana di kayo magsawa. God bless you always. Ma'am, ang danger po yata ay kayo yung magsawa. Kasi napansin niyo, ay nandito pala sa other side. Napansin niyo, hindi na tayo tinatrattle ng Facebook pero kumukonti yung nanonood. Bakit kaya? May nangyari rin kasi dun sa TikTok namin eh. Ito, sabi ni Hiray, ang linya ng mga mayayaman na congressman, galing ako sa mahirap. Lumanoy ka na ba sa... Sabi ni Francis, parang hindi na dapat ako magbayad ng previous dues ko. Ang problema nga, kasi ganito yun, nagbabalance tayo. Kailangan natin ng healthcare system. Kailangan natin ng paraan para lahat tayo, hindi tayo na, nagmimistulang milyonaryo, pero pag binagbabayad lang dun sa, sa healthcare. And, I personally experienced getting wiped out by a devastating illness. Okay? So, grabe yung epekto niyan. And in some instances, alam niyo yan, ang tinatamaan talaga niyan, middle class. Kasi yung mga mahihirap, yun nga, may 4 piece na sila, and so the government pays for their, for their PhilHealth, diba? Tayo, talaga dukot tayo. Of course, they get only the most basic na PhilHealth package, pero still, ang sakit sa atin. Ang laki ng binabayad mo sa PhilHealth, ang konti ng benepisyo, and then in some instances, hindi pa nag-work, or ang susunod na expense ay living. Sabi ni Sphinx, kasi tayo nagbabayad. Doon nga po, in-compute nila lahat. So, ibig sabihin, required, kahit in-include nila yung OFWs kasi pag hindi in-include ang OFW sa contributors, hindi magiging viable ang PhilHealth Fund for like another generation. So, hindi kaya. So, ang problema is, tingnan nyo, 800 billion in ayuda. Ay, sana, nilagay na lang natin sa PhilHealth yan. Maka mas mabilis pa na naging viable yung healthcare natin. Sabi ni Gladys Moleno, Budol Islil, I agree. Sabi ni Ma'am Sol, may friend po ako na unalivan ng 2 pamangkin at uncle kasi may kapitbahay silang adik na nakaiwan ng kandila, na sumunog ang bahay. Si ate na nakalabas ng bahay, bumalik pa kasi naiwan si Bunso. Hindi na sila nakalabas ng bahay. Hindi sila burned kasi pumasok sila sa banyo at nag-cover ng basang mattress. Pero si uncle na Di ba ang sakit magbasa ng mga ganitong mga kwento? Natatawa tayo at the idea that they're all fairy tales, pero they have very real consequences. Ang consequences na to, our people are getting hurt. Our people are struggling. Hindi pa na natin pinag-uusapan yung mga budol dyan sa agrikultura eh. Budol talaga kasi nag-create sila ng Quintcom para sa agri. Like we care, alam naman natin naghahanap lang sila ng sisigawan eh. O kaya panibagong iko-contempt at panibagong ibabiyahe sa city jail o kaya sa correctional. Parang ang feeling ko, kulang ba ang mga nakadetain sa correctional? Kailangan ninyong ipahirap yung mga detainees for contempt? Sabi ni Eggy, I know this for a fact, BBM will appear on Monday in Mabini Hall for the Christmas raffle for OP employees. Of course, he doesn't know that most of the rank and file. Ang lungkot naman, 20 milyones ang bumoto sa kanya and now even the people he works with don't like him. I feel sad. Pero konti lang. Sabi ni Renalyn, kakaiyak, kawawang mga anak natin. I agree. Ano bang gagawin natin, di ba? Ano na lang yan? Kumbaga, wala silang kadala-dala. Alam naman natin, niloloko nila tayo. Pero anong ginagawa nila? Pagka naglabas ka ng ganito, na balita, tapos kumakalat na, mamaya ang next step nila, PR. Hire ng trolls, labas ng pa-cutesy statement, that's not true, kaya magpaparinig. Yung mga nagpapakalat ng fake news niyan, gusto mo ba ng panibagong subpina?
Paki ko. Sabi ni 3K's channel, totoo naman po, mas mababa ang crime rates ng administration ni BBM kasi nga po, hindi naman nila nire-report at nire-respondihan ang mga DLs and pushers. Yun na nga po. But the funny thing, which, I wish we could laugh about it, is it's policy. Di ba? Isipin mo, droga, ang hinuli, ang nireport, illegal gambling. O ilang buwan mo lang i-detain yan. Araw lang yan. Napang isang buwan. Ito, sabi ni Artsan, ang balasakit pati nanggalan ng budget, malaking tulong po yon sa mga pasyenteng naghihirap. Siyempre, sayang ang pera Tanggalin ang budget para mas malaki ang bibigay na ayuda. Ika nga ni Crisette, kahit naman anong gawin yan, hindi siya mananalo. Kahit magbayad siya ng kung sino-sino, kahit ulanin niya ng pera, magpasaboy siya ng pera dyan, people don't like him. They will take his money. But people don't like him. And unfortunately, whatever it is he has that makes people not like him, nahahawa po yung pinsan niya sa Malacanang. Sabi ni Francis, the Marcos return to power is not for redemption, but for revenge against the Filipino people, their family first before all others. Ang tingin ko, hindi siya nag-rise to level of revenge. Ganito po yun, 20 years sila in power. Magkano bilyones yung kinita. Nung nakabalik sila, ilang years, 30 years bago tayo nakabalik. Lugi, kailangan bawiin yung 30 years din. Kaya yan, tignan nyo yung isa doon, parang daig pa ang pakpan, dire-diretso yung kain, nag-a-acquire ng mga companies, kaliwat kanan. Hindi na nahiya, Speaker of the House, tapos nababalita doon sa business news, sa business sectors, na kung anik-anik ang binibili. Pwede ba? Hindi nyo man lang tinago. Buti kung ni-record nila ang krimen na nangyari para sasabihin low crime rate when in truth madami. Isa pa yun, buti kung nire-record. In fairness dun sa mga nakausap ko, nire-record naman nila, pero ang illegal gambling, droga, ang habang buhay na kulong, illegal gambling, dinabas na siya after a month para masabi nila na wala na pong droga. O kita nyo, ang galing ng kanilang accomplishment with the slope of the pen na wala yung droga sa Pilipinas. Ang galing nila, di ba? May eraser sila sa krimen. Sabi ni Ma'am Viana, may sasabihin ako, isa akong OFW, gusto ko mag-chacha, pero if president na si Inday Sara, that will be 2028. Okay po ba ako mag-umpisa ng PI dito sa UAE? Yes, provided na hindi kayo magpapagamit. Paano kung makita ng mga nakaupo, lalong-lalo na yung mahilig kumain. Sabihin niya na, uy, ang galing-galing niyo, pro charter change pala kayo. Halika dito kayo sa amin. Kailangan niyo ng pera, bigyan ko po kayo ng pera. Join us. Ingat lang po. Of course you can do that, ma'am. May kalayaan po mag-create ng associations for legal purposes. Pero dapat specific kayo. Yung mga tipong in 2028, ayan, isabay na ang referendum with hindi pwede 2028. So, magre-referendum ka, assuming na, 2028, 29, 30. So, 2031. 2031 ang referendum. Sabi ni Skipper, yung bagong memorandum ng DOJ na wag nang i-pursue yung kaso kung tingin ng prosecutor walang ebidensya na malakas ay isang reason din kung bakit madami na uli ang kriminal sa daan. Hindi ako sure about that. Kasi, yun naman talaga yung purpose ng prosecutor to determine how much evidence, if there's sufficient evidence. Kaya lang, ang quantum of evidence doon is sufficient to file the case to bring it to court. Ang sinasabi dito, kung hindi makakakonvict. Okay. Pero don't worry, wala naman pong jeopardy yan. Ibig sabihin, kung hindi ma-file sa hukuman yung kaso, i-dismiss dun sa prosecutor, later on, pag may additional na evidence, pwede pong i-refile yan. Sabi ni Barrymore, do you know that na booming GCash, cash-in, cash-out business ngayon, runners are using it to remit payments for illegal substance without revealing their identities. Paano nila nagagawa yun? Kasi ako, halimbawa, syempre, ililipat mo yun sa bangko, tatanungin talaga ng bangko, ano yung source of income? Nagpo-produce pa ako ng mga dokumento, nagpo-produce ako ng mga certifications, nagpo-produce ako ng kontrata, para hindi ako ma-violation ng Anti-Money Laundering Act. Ewan ko ba dito? Paano nila nagagawa? Sabi ni Hong, diba, bakit if in aid of legislation, ang pag-question nila sa CF, bakit hindi kasama ang CF ng Pangulo? Bakit kailangan meron daw magreklamo muna? Ika nga ni Inday Sara, di ba? Kung talagang impormasyon ang habol nila, di mag-random sampling sila ng iba't ibang mga ahensya na gumagamit ng CF. Hindi Yung sinasabi nga nila at ang benta nila sa publiko, dapat andito si Inday Sara para managot siya. Huwag pong magpadala, hindi po problema o trabaho ng Kongreso ang ipanagot ang VP or kahit sino. Trabaho nila is kumuha ng impormasyon para maayos yung batas. Bakit para silang mga nagmamalahurado sila dyan?
Sabi ni Rosel's dad, dito ko sa LS mo, lecture series. Kasi di nag-notify sa akin samantalang naka-all kayo. Anyway, in line with tonight's title, The Emperor's New Clothes po ang kwento ng Pilipinas ngayon. Totoo yan. Pero ang tingin ko, Sleeping Beauty din. Kasi oblivious sila dun sa mga pangyayari. Hala, ang dami ng tumutubo na na mga bagay-bagay na may tusok-tusok. The fishball. Yung daming tusok-tusok, may mga kung ano, nagde-deteriorate na yung kapaligiran, hala, tulog pa rin. Ang ayuda po, bago ibigay, antayin mo na speaker dumating at matapos magsalita, damong tuloy na hilo. Ang feeling ng discussion ngayong araw na ito, parang Sutil Sunday. Hanggang record lang, sabi ni Ma'am Jeneline. Kalokohan, dami ng gamit ay assume. Dito sa amin, kahit mga binatilyo pa. Ay. Sabi ni Jayza, Ma'am, nagsampa po ba ng kaso si PRD? Against whom po? Hindi ako sure. Wala naman po pa akong naririnig na announcement. Sa totoo lang, dapat hindi mo ina-advertise, pero may nagparinig na may file na kaso, yung mga ganyan. Yung mga ganun, dapat yung kaso, surprise! Nakafile na, ganun. In case mo matuloy ang impeachment ni VP Inday, pwede ba makontempt ng mga senador o judges ang mga congressman acting as prosecutors? If so, ano pa kaya sanctions nito? Pwede silang i-sideline muna. Hindi muna suspended sila. Hindi sila makakapasok sa impeachment proceedings, mga ganyan. And in worst case scenarios, pwede naman po silang ipa-detain. And yes, pwedeng gawin po ng mga senators, judges, because the congressmen will not be there as congressmen, but as prosecutors. Pwede sila po umappeal. Enter sila ng appearance nila as counsel. Guillermo says, kaya naman nila gamitin ng tama yung pera na yan, ang hindi lang nila kaya, ayan, nakaisip ng tamang paggamit ay kalaban nila sa politiko, kaya tutol sila. Sabi ni Michael, pati peryahan na buhay na para sa mga sugarol sa bayan na pinapalabas na Fiesta Carnival. Pero yung mga naglalaro ng puso, ito ang it sa mga bahay-bahay na pampalipas ng oras ng mga iilan, pag may marites sa mga lispo, hinuhuli. Siyempre, legal gambling. Actually, kung nakatambay ka lang sa labas, tapos legal gambling. Sabi ni Roy Merano, buti pa ng panahon ni Presidente Duterte, meron tayong national pride. Hinihintay ko, pagka may mga ganyan nagsasalita, hinihintay natin yung mga inevitable na pagdating ng mga trolls. Yan, sabi ni Ma'am Michelle, let them eat cake, ganyan tayo tratuhin ng gobyernong itong gutom at naghihirap mamamayan, then admin din ma. Ay, alam mo ma'am, pag binanggit mo yung gutom, sasabihin nila, di ba ikaw yung attorney na nagugutom? Di ba ikaw yung nagugutom? Parang, ang unintelligent ng kanilang SOCMED operations ngayon. Alam mo kung ano nakakasama ng loob? Pera ng taong bayan ang gamit nila. Di ba? Saan manggagaling yung pera pambayad dyan sa mga tools na yan? Gagamit sila ng tools against the taxpayers. Tapos, para maisulong yung kanilang false narrative. Fairy tales. Ma'am Rona says, nakalimutan ni Tamba na ang mga DDS kayang mag-ambag kahit hindi lahat mayaman, hindi niya kayang bilhin lahat ng 32 million na walang vote KBP. Sabi ni Francis III, as a Cordilleran, I sometimes fantasize a secession of my region just to escape the horror, i.e. the government. But that opportunity went out the window when Father Balueg settled with the Cory government. Moonlight Bandit says, December resource person ako ng PNP Investigators North Luzon, nabanggit nila na tumaas ang crime rates. Ay, sa kasamaan ng palad nyo, nagsabi sila ng totoo sa iyo. Sabi ni Arcel, chill na lang po lumabas and mag-operate ang mga drug-related elements. Nung time ni PRD, intimidated po at nagmahal talaga supply kasi limited na ang flow at galaw ng distribution. Ngayon, mas mura na daw ang supply presyuhan. Sabi ni Ma'am Jeneline, now, hindi na lang 32 million, pero more for the VP. Sabi ni Blue, nakakasuka na po talaga ang administrasyon mga yun. At nakakainis kasi, once you see it, you can't unsee it. Once na-realize mo, budol na naman. And you will see the budol everywhere. Sabi ni continuation po, ni TDL, Malasakit Center po ni Senator Bongo lang ang nakatulong, nagbigay ng 60K, solid dilawan yung Quezon Province, talo dyan si Bongo and Duterte allies, pero sila lang ang tumulong. Uy, I'm so sorry to hear this. Wow. Sabi ni JR, 2 shares daw binili ni Tambi sa Manila Polo Club worth 118 million each. Wow. How can you just, di ba, parang out of pocket na, I don't want 1 share, I want 2 shares. I can vote twice. How much? 180 million lang ba? O sige. Parang, must be nice to be able to say something like that. Samantalang yung mga tipong nagbabayad ka ng 2,500. Ay, magkano na ba ang isang sako ng bigas? Yung
babayad ka ng 2,800 pesos para sa bigas. Nanginginig pa yung kamay mo, parang ayaw mong ilabas. Pag naka-rubber band yung na-rubber band yung pera mo, ayaw mong tanggalin. Hindi mo alam kung yung rubber band yung nakakapit o yung isang kamay mo na ayaw mong bitiwan para magbayad ka na sa bigas. Ay, must be nice.